Balik sesyon na ang Kongreso ngayong araw sa paghimay ng Senado sa panukalang budget ng DPWH na pag-alamang sobra ito ng 75 million pesos sa 480 million pesos na aprobadong pondo ng DBM. Pinag-aaralan naman ng mga senador ang pag-aalis na lamang ng sobrang halaga kapag sumalang na ito sa period of amendments. May report si Pauline Requesto. Nagkaisa ang mga senador na wala ng pangangailangan pa para sa isang bicameral conference hinggil sa pagbuwag sa road board. Gayunpaman, makikipagpulong si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kay House Majority Leader Rolando Andaya Jr. para ipaabot ang posisyon ng Senado at alamin ang mga pagbabago sa resolusyon na isinulong ng Kamara. Matatanda ang inaprubahan na ng Senado ang resolusyon ng mababang kapulungan na nagbubuwag sa road board, pero kamakailan ay bigla itong binawi ng Kamara. Members of the Senate were saying that let's come in good faith, listen to the parameters. Kung mukhang sincere din naman nilang ayusin itong problemang ito, i-abolish tapos ilagay na lang sa national budget yung pondo, di wala na kami pagdidebatihan. Ayon kay Zubiri, nanindigan ang mga senador na kasabay ng pagbuwag sa road board ay walang bagong ahensya ang dapat nabuuin matapos itong i-abolish. Mapupunta rin ang road users tax at iba pang pondo na kinokolekta ng road board sa National Treasury. Nangangamba naman si Senate Minority Leader Franklin Drilon na baka hindi na tuluyang maipasa ang panukala kung papayag ang Senado na bawiin ang pagkakaapruba nito. If we cannot come to an agreement after we have reconsidered our position, and no agreement is reached when Congress adjourns, then the law stands. Road board continues to exist. Samantala, ipinagpatuloy din ng Senado ang paghimay sa panukalang budget para sa 2019. Kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson ang 75 billion pesos na idinagdag ng Department of Budget and Management sa budget ng DPWH. Paliwanag ni DPWH Secretary Mark Villar, 652 billion pesos ang inisyal na hiniling ng DPWH na budget para sa 2019. Subalit 480 billion lamang ang inaprubahan ng DBM. Pero nang lumabas ang National Expenditure Program, mahigit 555 billion pesos na ang panukalang budget ng DPWH. Binigyan kami ng ceiling, kami naman nag-recommend sa ceiling. Now after that, meron pa rin, before it reaches the net, meron pa rin mga, hindi naman yan fix it. But you were not informed nga, sir, sa 51 na dinagdag? Not initially, but when it comes out in the net, makikita mo. Una nang ipinaliwanag ng DBM na dinagdagan nila ang budget dahil hindi bababa sa 5% ng gross domestic product ng bansa ay kailangang ilaan sa sektor ng infrastruktura. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Loren Legarda, may kapangyarihan ng DBM na mag-adjust ng budget bilang paghahanda ng NEP. This is part of the budgetary process because, as you say, NGA, submit, etc. And if there's fiscal space, it is a prerogative of DBM to increase the budget of an agency or to decrease it if it so desires. Pero ang pinagtataka ng mga senador, That is an afterthought to rationalize the additional 75 billion, which at this point is incredible. Why don't we admit that somebody told the DBM, dagdagan mo ng 75 billion? pinag-aaralan ng pag-alis na lamang ng 75 billion pesos sa budget ng DPWH, oras na sumalang ito sa period of amendments. Pauline Requesto, para sa Bayan.